What? Anong sabi mo, Papa? Nahihibang na ba kayo? Anong tatakbo ako sa pagka-mayor? Bulilas ni Megan habang nakatayo sa harap ng desk ng kanyang amang si Don Julio Cuevas. Nag-aalab ang kanyang mata sa galit at pagkagulat. You heard me clearly, anak. Ngayong halalan, tatakbo ka sa pagka-mayor dito sa Soledad. Wala ka na magagawa dahil naipasa ko na ang certificate of candidacy mo. Kalmadong sagot ng kanyang ama, ni hindi ito natinag sa kanyang galit. You've got to be kidding me, Papa. You can't do this to me. Nagawa ko na, anak. Aprobado na ng COMELEC ang iyong papel. Paano nangyari yun? Ang alam ko, kailangan ng pirma ng kandidato kapag nag-file ng COC. Niloloko mo lang ata ako, Papa eh. Humupa ng bahagya ang kanyang inis. Naisip niya na marahil pinaglalaroan lamang siya ng kanyang ama. Lalo't wala naman siyang naalala na pumirma siya sa kahit anong papel. Believe me, Megan, totoo lahat ng sinasabi ko. At kung ang iginigiit mo ay ang pirma mo, naalala mo ba yung papel na pinapirmahan ko sa'yo na nakaraang gabi? Yung sinabi ko na kailangan para sa mga bata? Napatigil siya saglit at inalala ang gabing yon. Naalala niyang kumatok ang ama niya sa silid ng mga bata bandang 11:00 ng gabi. Halos, nagdidikit na ang kanyang mata sa antok nang inabot nito ang papel at sinabing kailangan ng kanyang pirma. Papa, you tricked me! Akala ko para sa quadruplets yung papel. Singhal niya nang matanto ang ginawa ng kanyang ama. Akala niya tungkol sa mga anak ang dokumentong yon. Kaya't hindi na siya nagdalawang isip na pumirma. Hindi niya inakala na pakanana pala ito para patakbuhin siya sa politika. Pasensya na, anak. Ugaliin mo kasing magbasa bago pumirma. Natatawang wika ng kanyang ama. Ramdam ni Megan na anumang oras puputok ang ugat niya sa kanyang ulo sa labis na stress. Akala niya ang quadruplets lang ang magbibigay sa kanya ng sakit ng ulo. Pero hindi niya inakala na mas malala pa ang kanyang ama. Na tila mas makulit pa ito kesa sa 7 taong gulang niyang mga anak. Megan, makinig ka muna. Ipapaliwanag ko ang lahat kung naguguluhan ka pa. Seryosong sabi ng ama, kaya't napilitan siyang makinig. Inasikaso ko lahat ng requirements para sa pagtakbo mo. Nang mapirmahan mo ang papel, sunod kong ginawa ang proseso ng SPA o Special Power of Attorney. Kaya naging mabilis ang lahat at aprobado na ng COMELEC. Wala nang atrasan nito, anak. Napabuntong hininga siya. Mukhang wala na nga talaga siyang kawala. 1 linggo pa lang siya sa bayan ng Soledad at ngayon tatakbo na siya bilang alkalde ng bayan. Papa, for sure hindi naman ako iboboto ng mga tao dito eh. Hindi naman ako nila kilala dito. Katwiran niya. Laking Maynila si Megan. 1 o 2 beses lang sa 1 taon siya kung bumisita sa lugar. Nasa Maynila kasi ang kanyang negosyo. At nasanay na rin siyang manirahan doon kasama ang kanyang mga anak. Ngayong bakasyon ng mga bata, naisipan niyang umuwi muna sa Soledad. Ngunit tila hindi pang karaniwang bakasyon ang naghihintay sa kanya. Ito nga, at sasabak siya sa politika at kung sakaling manalo siya sa halalan, tiyak na hindi na sila makakabalik ng mga bata sa syudad. Hula niya, yun talaga ang plano ng kanyang ama. Anak, hindi mahalaga kung manalo o matalo ka. Ang mahalaga ma-enjoy mo yung experience na to. Makikilala mo ang mga tao na minahal ng mama mo at ang mga taong sumusuporta sa pamilya natin. Dating vice mayor ng bayan ng kanyang namayapang ina, kaya kahit papaano may alam si Megan sa politika. Pero, limitado lamang yon kumpara sa kanyang kaalaman sa pagpapatakbo ng negosyo na namanan niya sa kanyang ama. Papa, ibang klase itong pasalubong mo. Binigla mo ako. Naiiling na sabi niya. Unti-unti niya nang natatanggap
ang magiging takbo ng kanyang buhay sa mga susunod na araw. Alam kong kaya mo ito, anak. May ilang araw pa bago magsimula ang formal na kampanya. May oras pa kayo ng mga apo ko para maglibot sa solidad. Sabi ng kanyang ama, bago siya niyakap ng mahigpit. Gumanti naman siya ng yakap. Pagkatapos noon, iginiya na siya palabas ng opisina. You're free to roam the town. Isama mo ang quadruplets. Maglibot kayo para hindi sila maboard dito sa mansyon. Mag-iisang linggo na kayo rito, pero hindi pa kayo nakakapaglibot. Siguradong magiging abala ka na pagdating ng kampanya. Kaya sa panahon na yon, kami naman ng mga bata magliliwaliw. Dagdag pa nito. Napasimangot naman si Megan. Papa ha, baka kung ano-anong kalokohan ang gawin niyo ng mga bata. Alam niyong hindi nagpapahuli sa kapilyuhan ng mga yon. Sagot niya. Ngunit tinawanan lang siya ng kanyang ama. Ano ka ba? Magbabanding lang kami ng mga apo ko. Ilang taon ko rin silang hindi nakita. Ay naku papa, kinakabahan ako sa mga susunod na gagawin niyo ha. Bumalik na kayo sa kwarto niyo at patulog na. Pabiro niyang taboy sa ama. O sige anak, at itutuloy ko ng pinapanood kong K-drama. Natatawang wika ng papalayong matanda. Napailing na lang si Megan dahil feeling bagets na naman ang kanyang tatay. Nang makapasok sa silid, agad siyang natulog katabi ang mga anak. Samantala, Lunes ng umaga, abala si Mayor Renzo sa kanyang opisina dahil sa nalalapit na kampanya. Mahigit isang linggo na lang, magsisimula na ang campaign period. Kaya tutok siya sa pag-aayos ng schedule at iba pang kakailanganin. Mayor Renzo, hindi pa nagsisimula ang campaign period pero alam na ng mga tao kung sinong iboboto nila bilang mayor. Subok na ang serbisyo mo sa solidad. Tiyak hindi ka nila bibitawan. Wika ng isang councilor mula sa kanyang partido. Napatawa si Renzo. Konsehal Raul, hindi pa rin tayo dapat makampante. Balita ko, mabigat din ang mga kalaban natin sa kabila. Ngayon ka pa ba kakabahan, Mayor Renzo? Ilang taon ka ng mayor ng bayan. Hindi na kami magtataka kung muli ka nilang iluluklok sa pwesto. Mahal na mahal ka ng mga tao, Mayor Pogi. Pang-aasar ng isa sa mga konsehal. Napakamot si Renzo sa batok sa labis na pagkahiya. Muli na naman niyang narinig ang bansag na yon. Mula nang maging mayor siya, Mayor Pogi na ang tawag ng mga tao sa kanya. Sa edad na 30, hindi naman talaga maipagkakaila ang angking kagapuhan ni Renzo. Hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko. Pero kung hindi lang siya pumasok sa politika, malamang maraming men's magazine ang magkaka-interes sa kanya. Naging usap-usapan pa nga siya nang ma-feature siya sa isang local news matapos manalo sa eleksyon. Sumikat pa nga ang kanyang campaign picture sa social media. Pero Mayor, may narinig kami. Maganda raw ang tatakbong mayor sa kabilang partido. Anak yun ni Don Julio Cuevas at Manilenya. Mukhang type mo pa naman. Kaso nga lang, kalaban mo, Mayor. Dagdag pa ng isa. Kayo talaga. Basta maganda, mabilis kayo, no? Iiling-iling na sagot ni Renzo. Ayusin nyo na lang ang mga t-shirt. Dapat kumpleto na mga yan bago maglinggo. Utos niya bago lumabas ng opisina at iniwan ang mga abalang kasamahan. Saglit siyang naglakad-lakad. Hindi pa mapawi ang ngiti sa kanyang labi tuwing may nakakakilala sa kanya at bumabati. Maya-maya'y narating niya ang maliit na parke ng bayan. Umupo siya sa isang bench na naroon para magpahinga at saglit na magpahangin. Sa kabilang banda, masaya namang pinagmamasdan ni Megan ang kanyang mga anak na nagtatakbuhan sa playground. Sinunod niya ang payo ng kanyang ama na mamasyal silang mag-iina sa labas. Pangatlong araw ng kanilang gala, nung unay sa mall, pangalawa sa zoo, at ngayon naman sa parke. Mommy! Mommy! Sigaw sa kanya ng tumatakbong mga anak. Pawisan na kayo, come here. Lalagyan ni Mommy ng towel ang likod niyo. Mommy, sabi po ni Lolo, tatakbo ka raw po sa pagka-mayor. Totoo po ba yun? Tanong ni Gray, isa sa kanyang kambal. Yes, anak, totoo yun. Ba't mo natanong?
Tanong ni Megan habang inaayos ang maliit na tuwalya sa likod ni Gray. Wala lang po, Mommy. Sagot nito bago mabilis na hinalikan ng pisngi niya at muling bumalik sa paglalaro. Blue, ikaw naman. Halika dito, anak. Tawag niya si isa pang anak na si Blue. Mommy, hindi na po tayo pabalik sa city? Tanong ni Blue halatang may inaalala. It depends, anak. If Mommy wins the election, baka hindi na tayo makabalik sa Manila. So dito po kami mag-aaral? Singit naman ni Red, na nagpupunas ng pawis. I cannot tell yet, anak. Okay lang po sa amin, kahit saan kami mag-school, Mommy. At saka mukhang masaya po dito, palagi namin kasama si Lolo Julio. Saad ng dalawa pagkatapos ay naglakad na paalis. Naiwan na lang sa kanya ang bunsong anak na si Lila na inosenteng nakatingin sa kanya. Baby girl, come here. Mommy will braid your hair para hindi ka mainitan. Alok niya kay Lila. Mabilis namang umupo sa kanyang harapan ang bunsong anak. Mommy, mabilis ka po ba tumakbo? Out of the blue, natanong ni Lila sa kanya. Hindi, anak. Malaki na kasi si Mommy. Natatawang aniya. Ha? Bakit po kayo tatakbo bilang mayor kung di ka mabilis mag-run? Mommy, baka po maunahan ka ng enemy sa finish line. Inosenteng sagot ni Lila. Nasapo ni Megan ang noo habang natatawa. Oh baby, it doesn't work that way. Hindi marathon ang sinalihan ni Mommy, eleksyon yun, anak. Ano po ang eleksyon? Tanong ni Lila. Botohan yon, anak. Mamimili ang mga tao ng gusto nilang leader na mamamahala. Paliwanag niya. Ngunit, nanatiling kunot ang noon ng kanyang anak. Hindi ko pa rin gets, Mommy. Ngumuso ang batang babae. Don't think about it na lang. Ang cute talaga ng bunso ni Mommy Megan. Natutuwa niyang pinupog ng halik si Lila dahilan para makiliti ang kanyang bunso at tumawa. Ilang minuto pa silang nagtagal sa park bago nagpa siya na umuwi. Excited ang mga bata dahil sa pasalubong na dala ng kanilang lolo. Sa pagmamadali, muntik pang masagasaan ng bisikleta ang tumatawid ng mga anak. Dala ng kaba, mabilis tinakbo ni Megan ang distansya papunta sa mga bata. Hindi na niya napansin ang lalaki na akmaring lalapit sa kanyang mga anak. Nabunggo niya ang balikat nito kaya walang lingon siyang humingi ng tawad. Sa kabilang banda, hinabol ng tingin ni Renzo ang babae na bumunggo sa kanya. Malayo na ang babae, ngunit nananatili sa kanyang ilong ang pabango nito. The woman's scent seemed vaguely familiar to him. Mga anak, okay lang ba kayo? Rinig niyang tanong ng babae sa mga bata. Nagsalubong ang kilay niya. Dahil maging ang boses nito tila pamilyar. Akmang susundan niya ang babae nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Hey Ivan, ano balita? Tanong niya sa kaibigan. Dude, nasan ka na? Gutom na mga kasama natin na nag-aayos ng campaign materials. Manlibre ka naman. Ani Ivan sa kabilang linya. O sige, pabalik na ako. Bibili muna ako ng merienda. Sagot niya, pagkatapos ibinaba na rin ang tawag. At gaya ng pangako, bumalik siya sa opisina, bitbit ang 4 na boxes ng pizza. Samantala sa mansyon ng mga Cuevas, nagtaka si Megan dahil may bisita sila. Iha, halika, may papakilala ako sa iyo. Ito, si Arnaldo Pantaleon, tumatakbo sa pagkagobernador at ang kanyang anak na si Miguel. Suportado ni Governor ang kandidatura mo dahil tatakbong bisi itong si Miguel at kapartido mo siya. Pagpapakilala ng ama sa mga bisita. Nice to meet you, Iha. Kamukhang-kamukha mo ang iyong ina. Bati ni Arnaldo. Ito ang anak ko si Miguel. Kayo ang magkasama sa kampanya. Dugtong pa ng matanda. I didn't know that Tito Julio has a beautiful daughter. Hi, Megan. Nice to meet you. I'm Miguel. Sana mas makilala pa kita sa mga susunod na araw. Wika ni Miguel, sabay abot
ng kamay sa kanya. Magalang niyang tinanggap ang kamay nito. It's nice to meet you to Miguel. Ganon din ako. Sana magtulungan tayo ngayong halalan. Ngunit, nanindig ang balahibo ni Megan nang bahagyang pisilin ni Miguel ang kanyang palad. Sabay basang labi na tumingin sa kanya. Hindi niya nagustuhan ang nakita niyang pagnanasa sa mga mata nito. Kaya mabilis niyang binawi ang kanyang kamay. Ilang oras pang nanatili ang mag-amang Pantalyon sa mansyon para sa konting kwentuhan. At sa buong durasyon ng pag-uusap, ramdam ni Megan ang malagkit na tingin ni Miguel na lalong nagpailang sa kanya. Kaya naman agad siyang nagpaalam sa tatlo na aakyat na siya sa kanyang kwarto. Papa, Mr. Pantalyon, pasensya na. May kailangan lang ho akong asikasuhin sa taas. Sabi niya. Wala nang pakialam kung medyo bastos ang biglaan niyang pag-alis. Ang mahalaga, matakasan niya ang mapanuring mata ni Miguel. Mabilis lumipas ang mga araw. Isang araw bago magsimula ang opisyal na campaign period, nagawa pang mamalengke ni Megan dahil humiling ng seafood ang kanyang mga anak. Kaya naman pumunta siya sa palengke. Siksikan doon, lalo't bagong bagsak ang mga lamang dagat. Abala si Megan sa pagtingin ng mga hipon at isda sa banyera nang maramdaman niya ang isang kamay na dumapos sa kanyang bewang. Pinagwalang bahala niya ito. Iniisip na baka hindi sinasadya dahil sa dami ng tao. Manang, magkano po ang kilo ng hipon? Tanong niya sa tindera. 300 ang kilo, iha. 1 kilo po. Natigil siya sa ikalawang pagkakataon nang may dumapo namang kamay sa kanyang bewang. Pero ngayon, mas pababa na, patungo sa kanyang pang-upo. Bastos ka! Sigaw niya, bago galit na hinarap ang mapangahas na ng hipos sa kanya. Laking gulat niya na makita ang isang makisig na lalaki. Nakasuot ito ng black polo, maong na shorts, at isang itim na sombrero na tumatabing sa kalahati ng mukha nito. Agad na pinigilan ni Megan ang sarili na humanga sa lalaki nang maalala niya ang ginawa nito. Manyak! Sigaw niya, sabay pulot ng isang hipon at itinapon yun sa mukha ng lalaki. What the hell? Hey! Miss, ba't mo ako tinapunan ng hipon? Gulat na tanong ng lalaki. Dahil manyak ka. What? Ako? Manyak? Nagkakamali ka, miss. Pagtatanggol ng lalaki sa sarili. Nagsimula nang magbulong-bulungan ng mga tao sa paligid, pero wala siyang pakialam. Oo, manyak ka. Hinipuan mo ako, you touch my butt? Ang lakas ng loob mo na gawin yun, at dito pa talaga sa palengke? Bulyaw niya. Mistake ka lang. Hindi ko alam ang binibintang mo, kararating ko lang dito. Sa dami ng tao ko pa talaga na pagbintangan mo? Giit pa ng lalaki. Nagpapalusot ka pa? Mabilis niyang inalis ang sombrero ng lalaki para makita ang buong mukha nito. Kasabay ng pagkakaalis ng sombrero, siya ring pagsinghap ng mga tao. Mayor Renzo! Bulilas ng mga mamimili. Napabuntong hininga ang lalaki habang inaayos ang nagulong buhok. Si Mega naman, napatulala, habang hawak ang sombrero ng mayor. Miss, hindi magagawa ni Mayor Renzo yung binibintang mo. Sabi ng isang tindera. Baka siya tuyo ng hipo sa'yo, palabo yun dito. Marami na siyang nabiktima. Nariyan yun sa pwesto mo kanina. Parang hindi naririnig ni Mega ng mga tao. Nakatingin lang siya sa mukha ni Renzo. Partikular sa mga mata nito. At hindi niya makakalimutan ang pares ng asol na mata na yon. Mga matang araw-araw niyang nakikita sa kanyang 4 na anak. Now, I know where they got it from. Namana nila ang kulay na mata ng kanilang ama. Pipi niyang sambit sa sarili. Hey miss, naniniwala ka na ba na wala akong kasalanan sa'yo? Huwag kang mag-alala. Gagawan ko kaagad ng aksyon na nangyari sa'yo. Napakurap si Mega nang biglang ilapit pa ni Renzo ang mukha nito sa kanya. Mas naaaninag niya ang mukha ng lalaki. At unti-unti niyang na-realize ang mga nangyayari. Damn, this fate. Ba't sa dami ng lugar sa mundo, dito pa talaga kami nagkita ng lalaking to? Bumilis ang tibok ng puso niya. Makalipas ang 7 taon,
Muli niyang nakita ang lalaking minsang pinag-alayan niya ng kanyang puri matapos malasing sa after party ng kasal ng kanyang kaibigan. Naaalala niya kung paano niya nakilala ang binata sa beach bar. Bisita ito ng asawa ng kaibigan niyang si Lucy. Lasing siyang sumasayaw noon sa dance floor hanggang sa nakasayaw niya ang binata. Kapwa sila may tama ng alak, kaya nauwi ang kanilang halikan sa isang mainit na gabing hindi niya malilimutan. Ngunit kinabukasan, iniwan niya itong mahimbing na natutulog, pero bago siya tuluyang umalis, sinulyapan niya muna ang mukha ng lalaking nakakuha ng kanyang pagkabirhen. Miss, masyado ka bang naaakit sa kagapuhan ko? Kaya hindi ka na nakaimik? Close your mouth. You're drooling. Nagising mula sa pagbabalik tanaw sa nakaraan si Megan. Agad dumapo ang kanyang kamay sa bibig para tiyakin kung may laway nga ba siya. Ngunit, nang mapagtanto niyang binibiro lang siya ng lalaki, agad niya itong pinukulan ng matalim na tingin. What an adorable woman. Manghang sambit ni Renzo bago siya binigyan ng mahina at nakakainis na tawa. By the way, miss, baka naman maaari mo nang bayaran si Manang, kanina pa siya naghihintay. Nakaismid na tinalikuran ni Megan si Mayor Renzo dala ng pagkapahiya. Kinuha niya at binayaran ng hipon, bago lakad takbong iniwan si Renzo doon. Sana magkita pa tayo sa susunod, miss! Sigaw pa ni Renzo. Damn it! Mukhang madalas nga kami magkikita. Siya pala ang kalaban ko sa pagka-mayor. Nakakainis! Inis niyang sigaw nang makarating sa kotse. Samantala, ang naiwan namang si Renzo hindi mapigilang mapangisi. Mayor, laki ng ngiti natin dyan ah. Tukso ng mga tindera sa kanya. Tipo ata ni Mayor si Ma'am eh. Kahit na napagbintangan siyang ng hipo. Sabad pa ng iba. Kayo talaga? Mukha ba magugustuhan ko yun, Manang? Parang dragon ko magalit. Kanina feeling ko anumang oras bubugahan ako na apoy eh. Biro niyang wika na siyang tinawanan ng mga nakarinig. Ay sus, si Mayor, ayaw pa umamin. Pero pamilyar sa akin si Ma'am, parang nakita ko na yung mukha niya dati. Lihim na sinang-ayunan ni Renzo ang sinabi ng isang tindera. Dahil maging siya'y napapamilyaran sa mukha ng dalaga. Ay, alam ko na. Kaya pala pamilyar si Ma'am, anak siya ni Julio Cuevas. Naku, Mayor, mukhang malabo na makadamoves ka kay Ma'am. Siya yung kalaban mo sa pagka-Mayor eh. Saglit na nag-isip si Renzo. Naaalala niya ang sabi ng mga kapartido na anak nga raw ni Julio Cuevas ang kalaban niya. Hindi niya inaasahan na makikita niya sa araw na yon ang kalaban niya sa posisyon. Nagtagal pa siya sa palengke. Nang makauwi sa bahay, agad siyang naghanda ng hapunan. Pasado 6:00 nang dumating ang kaibigan niya si Ivan. Congratulations, pre! Bukas na ang simula ng campaign period natin pero maingay na agad ang pangalan mo. Balita ko may eksena kayo ni Megan Cuevas sa palengke eh. Saad ni Ivan na tumatakbong vice mayor ng kanyang partido. So that's her name, Megan Cuevas. It's just a simple misunderstanding. Hindi ko akalain na mabilis kumalat ang balitang yon. Pero pare, maiba ako. Hindi ba pamilyar sa'yo si Megan? Parang nakita ko na yung mukha niya dati. Tanong ni Ivan. Ang alam ko kasi, kanina ang unang beses na nakita ko siya. Saad niya. Pare, hindi eh. Pamilyar talaga siya. Malakas ang kutob ko na nakita ko na siya noon. Teka, iisipin ko. Giit pa ni Ivan. Hinayaan na lamang ni Renzo ang kaibigan at saglit niya itong iniwan sa sala. Tinungo niya ang wine cellar para kumuha ng alak. Pagbalik niya, may bitbit na siyang bote ng Jack Daniels at 2 baso. Dude, natatandaan ko na. Si Megan yung babae na nakilala mo sa beach bar nung kasal ni Anton. Bulalas ni Ivan. What are you saying? Kunot taon niyang tanong. Di mo ba natatandaan, almost 8 years ago, we attended Anton's wedding. At sa after party, ipinakilala sa atin ng asawa ni Anton, si Megan. Damn, I didn't know that she's a Cuevas. Natahimik si Renzo at pinroseso ang narinig mula kay Ivan. Pilit niyang hinalukay sa kanyang alaala ang kaganapang yon hanggang sa may kumudlit sa kanyang utak. Yun ang gabi kung saan
Magkapatong sila sa kama ni Megan habang wala silang damit na suot. Shit! Pagmumura niya. So she's the girl I slept with that night. You're screwed, Renzo. Paano na lang kapag muling nagsalubungan ng das nyo dito sa Soledad? Di malabong mangyari yon dahil bukas simula na ng kampanya. Grabe! Sino mag-aakala na kakalabanin ka bilang mayor ng babaeng iniwan ka sa kama? Wika ni Ivan pagkatapos malakas na tumawa. Well, that will be exciting. Nakangising wika ni Renzo bago ininom ang alak sa baso. Mabilis na tapos ang araw na yon. Pagsapit ng Lunes, ramdam na ni Megan ang pagod, buhat ng unang araw ng pangangampanya. Naikot na nila ang ilang mga barangay at marami pa rin sa mga tao ang hindi pa siya gaanong kilala. Mainit dahil sa tirik na araw, nakakaramdam na rin siya ng pagod at gutom. Ngunit binaliwala niya yon. Unang araw pa lang ng kampanya, ngunit sumasakit na ang katawan niya. Alam niyang patikim pa lang yun dahil sa susunod na araw, marami pang barangay ang kanilang lilibutin. Megan, minom ka muna ng tubig. Bumaling si Megan sa taong nagsalita. May inaabot itong bote ng mineral water sa kanya. Salamat. Tipid niyang sagot at kinuha ang tubig. Nakasakay sila sa likod ng Land Cruiser. Kasama nila ang ilang konsehal na abala sa pagbabato ng candy sa bawat bahay na nadaraanan. Mula kanina, hindi na umalis sa tabi niya ang binata. Naiintindihan naman niya yon. Dahil syempre, sila ni Miguel ang tumatakbo sa mataas na pwesto sa partido. Kaya kailangan magkadikit sila. Pero may konti pa rin siyang pagkailang na nararamdaman para kay Miguel. Pawisan ka na rin. Let me wipe your sweats. Mabilis na iniwas ni Megan ang sarili nang akmang lalapat ang kamay ni Miguel sa kanyang leeg. No, ako na. I can manage. Thank you. Wika niya at naglabas ng bimpo at pinunasan ang sariling pawis. Hindi naman siya mabilis manghusga. Pero unang kita pa lang niya kay Miguel, alam niya nang may pagka-playboy ito. Marami na siyang nakasalamuhang ganoon sa Maynila. Ah, sige. Sagot sa kanya ng lalaki. Binigyan siya nito ng maliit na ngiti. Ngunit, hindi nakatakas sa kanyang paningin ang pagkuyom ng kamao nito na tila naiinis. By the way, I heard what happened yesterday. You met Renzo? Nalaman ko ginawan ka na masama ng gagong yun. Mag-ingat ka sa kanya, Megan. Ah, oo. Na-encounter ko siya sa palengke kahapon. Nakakahiya nga napagbintangan ko siya. Megan, kung maaari sana, kapag nagkaroon ulit kayo ng interaksyon ni Renzo, huwag mo na siyang kausapin. Kalaban natin si Renzo at masamang tao ang lalaking yun. May tsura lang naman kaya binoto ng mga tao. Pero ang totoo, wala siyang kwentang leader. Kaya dapat ikaw manalong mayor. Magtulungan tayong dalawa para sa ikabubuti ng Soledad. Maangas na sabi ni Miguel. Inaamin ni Megan, hindi niya nagustuhan ng ugaling pinapakita ng kanyang bise. Masyado itong entitled at grabe kung makapaniran ng tao. Yun pa naman ang pinakaayaw niya sa lahat. Pinakikisamahan niya lamang ito dahil nahihiya siya sa ama nito. Mabait kasi sa kanya si Gov Arnaldo. Pagdating ng hapon, diretsong uwi na sa mansyon si Megan dahil tapos na ang gawaan niya para sa araw na yon. Bukas naman ulit. Nabalitaan niyang nagsimula na rin si Renzo sa pangangampanya sa kabilang barangay. Laking pasasalamat niya dahil hindi pa naman nagkukrus ang landas nilang dalawa. Pagbukas niya ng pintuan, agad niyang nakita ang isang nakakatawang tanawin. Papa, ano nangyari sa'yo? Parang tinakasan siya ng pagod nang makita ang kanyang amang nakahiga sa sofa, habang ang apat niyang mga anak ay abala sa pagdodrawing ng kung ano-ano sa mukha nito. Iha, nandiyan ka na pala. Saad ng matanda na noon nakapikit dahil may ginuguhit si Lila sa talukap ng mata nito. Hello, Mommy. Welcome back. Join us here po. Masigla siyang sinalubong ni na Blue at Red. Hinawakan siya ng mga ito sa magkabilang kamay at nagpatianod na lamang siya sa dalawang bata.
Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan nang makita ang nagkalat na gamit sa sala. Puro yun mga watercolor at iba pang gamit pang kulay. Mommy, tired ka po? Halika po, imamassage ka namin. Itinulak siya pa upo ng anak na lalaki at gamit ang maliliit na kamay nito, hinilot ng mga anak niya ang kanyang binti at balikat. Ang sweet naman ng mga anak ko, hindi na tired si mommy dahil magagaling ang little nurses ko. Nakangiting saad niya sa mga bata. You're welcome, mommy. Magiliw na sagot ng tatlong lalaki na abala pa rin sa pagmamasahe sa kanya. Baby Lila, bakit sa mukha ni Lolo ka nagdodrawing? May sketchpad naman akong binili, hindi ba? Baling niya naman sa anak na babae. Mommy, hindi ako nagdodrawing. I'm a makeup artist. I put makeup on Lolo's face. Look, he looks like a Barbie na. Masayang pagbibida ng kanyang bunso habang itinuturo ang mukha ng kanyang lolo. Sobrang puti na mukha ng matanda at may malaking bilog sa magkabilang pisngi na huli niya blush on habang may lampas pang lipstick sa labi. Pinigilan niya ang matawa dahil nagmukhang clown ang kanyang ama. Ang galing mag-makeup ng prinsesa ko. Good job, anak. Binigyan niya ng thumbs up si Lila na siyang ikinakilig nito. Maya-maya pa, nagsimula ng maglambing ang kanyang mga anak. Mommy, maghapon ka po naming di nakita. Pwede po ba kaming sumama bukas sa'yo? Paglalambing ni Lila sa kanya. Anak, hindi pwedeng pumunta kayo sa pupuntahan ni Mommy. Hindi ko kayo pwedeng isama. Baka kasi hindi ko kayo maasikaso dun dahil abala ako. Dito na lang kayo sa mansyon kasama si Lolo, ha? Pero Mommy, gusto ko naming kasama. Please, isama mo na kami bukas, please. Pangungulit pa ng apat. Babies, hindi talaga pwede. Mainit ang kampanya bukas. Nakasakay lang kayo sa kotse na walang bubong. Baka mangitim kayo or worse, baka magkasakit kayo dahil sa init. Mommy, problema po ba yon? Di mag-borrow po tayo ng car na may aircon sa daddy po namin. Papahiramin niya po tayo ng kotse. Mayaman naman po si daddy dahil mayor siya, di ba po? Gulat niyang binalingan ng tingin ng mga anak nang marinig niya ang salitang yon galing sa mga ito. Sinalubong ng apat na bata ang kanyang titig at sunod, malawak siyang initian. Saan niyo nalaman yung impormasyon na yan? Nauutal niyang tanong sa apat. Lolo, Julio told us about it. Nauutal na sagot ng apat at itinuro pa ang kanilang lolo. Hindi naman magawang salubungin ng ama niya ang kanyang mga titig. Papa? Anong pinagsasabi niyo sa mga anak ko? Nagpanggap pa ang matanda na hindi siya naririnig. Papa, face me, isa! Banta niya. Mukha namang natakot ito sa kanya. Sorry na anak, nadulas lang ang bibig ko sa mga bata. Kamot ulong wika nito. How? How did you know that? Paano niyo nakilala ang ama ng mga anak ko? Wala akong pinagsabihan na kahit sino tungkol dito, Papa. Agad siyang sinenyasan ng ama na doon sila mag-usap malayo sa mga bata. Kaya nagtungo sila sa kusina. Tatay mo ko, Megan. Nang malaman kong buntis ka nun at wala ka maipakilalang lalaki sa akin, nag-imbestiga ako. And right after you gave birth to my grandchildren, nalaman ko na si Renzo ang ama nila. Sinarili ko lamang ang mga nalaman ko dahil naisip kong baka may dahilan ka, kaya itinago mo ang totoo. Pero anak, 7 taon na ang nakakalipas. Magwawalo na nga Lumalaki na ang mga anak mo at nagtatanong na tungkol sa ama nila. Kaya naman, gumawa ko ng paraan para paglapitin kayo ni Renzo. Mahabang paliwanag ng kanyang ama. Papa! Mas una niyo nakita ang ama ng mga anak ko kaysa sa akin? 7 taon akong walang alam kung saan ko siya hagilapin. Kaya pinili ko na lang na palakihing mag-isa ang mga anak ko. Ito ba ang dahilan kung bakit niyo ako pinasok sa politika, ha? Hindi pa nagsasalita ang ama, ngunit alam niya na ang sagot. Ito lang ang tanging paraang naisip ko, anak. Ginawa ko lahat ng ito para sa'yo at sa mga apo ko
At hindi ko ito pinagsisisihan. Tumatanda na ako, iha. Gusto ko, bago ako mawala sa mundo, makita ko man lang na buo ang pamilya mo. Pero hindi pa ho ako handa ipakilala ang mga anak ko kay Renzo, Papa. Natatakot ako na baka nakalimutan niya yung nangyari sa amin. Baka hindi niya tanggapin ang mga anak ko. Ayoko mangyari yon. Walang mangyayari kung pangungunahan ka ng takot. Walang masama kung haharapin mo ang takot mo, iha. At palagi mong tatandaan, susuportahan kita sa lahat ng mga magiging desisyon mo. Malumanay na ang kanyang ama. Pagkatapos ay niyakap siya ng mahigpit. Naiinis pa rin ako dahil sinabi niya sa mga anak ko, Papa. For sure kukulitin nila ako tungkol kay Renzo. Good luck for that, anak. That's your consequence for hiding from them. Baka oras na para ipakilala mo ang tatay nila. Saad ng kanyang ama na tumatawa pa. Mahigit 1 linggo na ang nakakalipas. Abalang-abala si Renzo sa kampanya. Sa loob ng buong linggo, hindi pa nagkukrus ang landas nila ni Megan. Pero tila maswerte siya sa araw na yon. Dahil habang lulan siya ng kanyang kotse, patungo sa Barangay Catalina, nakita niyang malaking tarpaulin ng partido ng dalaga sa tabi ng kalsada. Tila may sariling isip ang kanyang kamay, dahil kusa nitong kinabig pa kaliwa ang steering wheel hanggang sa tumigil ang kotse sa tapat ng covered court. Baliw na ata ako. What am I doing here? Aniya sa sarili. Sa halip na tumuloy sa pakay niya kung bakit siya naroon, mas pinili niyang panoorin si Megan habang inilalatag ang plataporma nito hanggang sa natapos na ito at nakikipagkwentuhan na lamang sa mga tao. Pawisan ang dalagang ngunit nangingibabaw pa rin ang ganda nito. He let himself be satisfied by watching her from afar. Sobrang ganda na ng mood ni Renzo. Kung hindi niya lang sana nakita ang paglapit ng isang lalaki sa dalaga. Kahit na nasa malayo, nakilala niya kung sino yon. Miguel, that asshole. Umigting ang kanyang panga nang pasimpleng sanggiin ng lalaki ang gilid ng dibdib ni Megan. Nakita niya kung paano nagulat ang dalaga at mabilis na lumayo. Hindi niya alam kung bakit tumatakbong vice mayor ang lalaking yon. Gayong napakapangit ng records nito sa bayan. Mahigit 1 oras na yata ang pinapanood ni Renzo si Megan. Nalaman na lamang niya na tapos na ito at paalis na sa lugar. Papasibad din niya na rin sana ang kanyang kotse nang mapansin niya na nagpaiwan si Megan sa lugar. Sa kabilang banda, pinili na lamang ni Megan na magpasundo sa driver nila kesa makisakay sa kotse ni Miguel. Matapos ang nangyari, pakiramdam niya, hindi na siya ligtas kasama ito. Megan, are you sure hindi ka sasabay? I can drop you home. Pilit pa sa kanya ni Miguel. Hindi na talaga. May dadaanan pa rin kasi ako eh. Baka ma-out of way ka. Sige, mukhang di naman kita mapipilit, mauna na ako. Nakahinga siya ng maluwag. Nang makaalis na ang lalaki, mabilis niyang hinalungkat ang kanyang bag para kunin ang cellphone at tawagan ng mansyon, ngunit napaigtad siya sa malakas na busina ng isang kotse. Sakay ka na, miss. Mula sa nakababang bintana, nakita niya si Renzo na nasa driver's seat. Mayor? Anong ginagawa niya dito? Gulat niyang tanong sa lalaki. I had some errands here. Pabalik na sana ako sa bayan na makita kita. Pauwi ka na ba? Sumabay ka na sa akin. No thanks. Makakaalis ka na. Busangot niyang sabi at pinagcross ang mga braso sa dibdib. Kung di siya safe kay Miguel, mas lalong hindi siya safe sa lalaking nasa harapan niya. Sa tuwing naaalala niya ang nangyari sa kanila noon, todo-todo ang kaba sa dibdib niya. Lalo na sa kanilang huling enkwentro. Sakay na, Megan. Kung maghihintay ka pa ng sundo, tiyak aabutan ka ng malakas na ulan. Tiga mo ang langit oh. Anumang oras babagsak na ang ulan. Tila magic ang mga salita ni Renzo. Dahil nagsimula na ngang pumatak ang malalaking butil ng ulan. Ayun na nga, hop in, nababasa ka na. Saad ng lalaki mula sa loob ng sasakyan. Hindi na nagpakipot si Megan. Basa na siya. At magtatagal pa bago siya makapagpasundo. Kaya may pag-aalangan man,
Binuksan niya ang passenger seat at sumakay na. Akala ko kailangan pa kitang buhatin para sumakay. Here, dry yourself. Baka magkasakit ka. Sabi ni Renzo habang may inabot na tuwalya sa kanya. Thank you. Tipid niyang sagot. Nginitian lang siya ni Renzo bago pinaandar ang kotse. Tahimik ang buong biyahe. Ni wala man lang nagsalita sa kanilang dalawa. Nang matanaw niya na ang gate ng mansyon, gumaan ang kanyang dibdib. Hindi siya mapakali buong biyahe. Kaya laking pasasalamat niya na makakababa na siya. Pero mali ang akala niya nang biglang iginilid ng lalaki ang kotse. What are you doing? Kabado niyang tanong nang pinindot ni Renzo ang lock ng mga pinto. Let's talk for a while. Alam ko na hindi mo ako pagbibigyan ko aayain kita ng lunch para makipag-usap. Seryosong saad ng lalaki. Anong pag-uusapan natin? Nakahalukip-kip niyang sabi. About our past. Namumutla niyang binalingan ng tingin si Renzo. Naalala niya nangyari noon. Lintik na. Naalala niya. Sigaw ng isang bahagi ng kanyang utak. Anong past? Wala akong alam sa sinasabi mo. Pagmamaang-maangan niya. Really? Should I kiss you right now to remind you of what happened between us 7 years ago? It's still vivid to me. How your delicate fingers scratched my back and how you moaned my name while making love, Megan. Bulong ni Renzo. Nakadukwang na sa kanya, kaya halos magkalapit na ang kanilang mga muka. I don't know what you're talking about. Are you sure, honey? Because your face says the otherwise. You're blushing. Are you imagining things? Like some scenes in your head? Bulong na saad ni Renzo at mas lalo pang pinaglapit ang kanilang muka. Stop, Renzo. Wala akong alam sa sinasabi mo. Pagtanggi ni Megan. Ngunit halata na nagsisinungaling siya. Tila lalo namang nag-enjoy si Renzo sa kanyang isinagot. Lies. You're spitting lies. Alam mo ba ang ginagawa ko sa mga labi ng nagsisinungaling? I kiss them. Nahigit ni Megan ang kanyang hininga nang lumapat ang malambot na labi sa kanya ni Renzo. Naniga siya sa kinauupuan. Kaya naman mas nagkaroon ng tsansa si Renzo para mas palalimin ang halik. Unti-unti siyang nadadala hanggang sa hindi niya namalayan na tumutugon na rin siya. You really have sweet lips, Megan. I can't get enough of you. Bulong ni Renzo. Pero bago pa ito makadalawa, itinulak niya na ang dibdib nito. This is not right. Magkalaban tayo, Renzo. At masyado mabilis ang mga nangyayari. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Mariin niyang sabi, habang kinukundi na ang sarili at ang mga pangyayari. I don't care about what they say, Megan. Pero malito, Renzo. Huwag na nating dagdagan ang maling nangyari sa nakaraan. Kalimutan na lang natin yun. So inamin mo na rin na ikaw nga ang babaeng nakilala ko noon. Megan, sorry to say this, pero hindi mo ako mapipigilan na lumapit sa'yo. Now that I'm attracted to you, sorry honey, but you can't stop me from claiming you and marking you as mine. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Megan. Hindi niya maipaliwanag, pero nagustuhan ng kanyang puso ang narinig. Kailan nga ba siya huling kinilig? Prepare yourself for the following days, honey. You'll be seeing this face more often. Kahit isang oras na, mula nang umalis si Renzo, naririnig pa rin ni Megan ang sinasabi nito. Bago siya tuluyang pinakawalan ng lalaki, nagnakaw pa ito ng mabilis na halik. Sinungaling siya kung sasabihing wala siyang nararamdaman para kay Renzo. Sa ilang beses nilang pagkikita, may kung anong pinupukaw ito sa kanyang loob na hindi niya mapatay-patay. Bukod sa katotohanan na si Renzo ang ama ng kanyang quadruplets, inaamin ni Megan na gusto niya na rin si Renzo. Magpapahalik ba siya dito kung hindi? Mommy, are you sick? Your face is very red. Tanong ng anak niyang si Lila nang bigla itong sumulpot sa tabi niya. Kasunod ng kanyang mga anak, ang kanilang lolo. Your mommy isn't sick, Lila? Kinikilig lang siya.
Tukso ng kanyang ama. Is it because of Daddy? Mataas ang boses na tanong ni Lila na tila excited. Mommy, nagkita na kayo ni Daddy? Kami po, kailan namin siya makikita? Sunod-sunod na tanong ng mga anak niya. Soon, mga anak. Humahanap lang ng tiyempo si Mommy. Makikilala niyo na rin ang daddy niyo. Promise. Tuwang-tuwa ang quadruplet sa narinig. Maging ang kanyang ama na binigyan siya ng isang magaan na ngiti. Mabilis sa mga sumunod na linggo, tinotoo nga ni Renzo ang sinabi na madalas niyang makikita ang mukha nito. Tuwing pagkatapos ng kampanya ng kanilang partido, palagi siyang inaayon ng lalaki na mamasyal. Palagi siyang dinadala nito sa night market, minsan naman sa peryahan. At hindi nakaligtas sa mga tao ang pagiging malapit nilang dalawa. Ngunit tila walang pakialam dun si Renzo. Pero iba siya. Renzo, usap-usapan na tayo sa bayan. Wika niya nang minsang lumabas sila. Just ignore them, Megan. Wala kang dapat ipangamba. Pero maapektuhan nito ang eleksyon. Don't be afraid, Megan. Alam naman natin na labas ang kung anumang meron tayo sa pagtakbo natin sa politika. We're being professional. Alam na mga kasamahan natin ang bagay na yon. Ginagampanan natin ang ating tungkulin. Hiram na sandali na nga lang ang meron tayo tuwing lumalabas. Saglit na kumunot ang noo ni Megan sa malalim na pag-iisip. Don't stress yourself. We got this, okay? Puno ng lambing na wika ni Renzo. Renzo, ano ba meron tayo? Oo, lumalabas tayo paminsan-minsan. Pero naguguluhan na ako sa status natin. Tanong niya. Di pa rin ba malinaw sa'yo ang lahat, Megan? I am attracted to you. I like you. Mahal kita. Hindi na wala ang lambing sa tono ni Renzo. Inabot nito ang kanyang kamay at marahang hinaplos. I love you. I'm just waiting for the right time for you to love me back. Natahimik si Megan. Nasabi na ito noon ni Renzo. Pero nabigla pa rin siya sa biglaang pag-amin nito. Mahal mo ko? Tanong niya nang mahanap ang sariling tinig. Oo, mahal na mahal. The feeling is mutual, Renzo. I love you too. Pag-amin niya. Natawa siya nang makita ang gulat na reaksyon ni Renzo bago ito namula. Di naman ako nananaginip, di ba? Tulalang tanong ni Renzo sa kanya na agad niyang tinawanan. Hinawakan niya ang pisngi nito bago niya mabilis na pinatakan ng halik. Ano? Naniniwala ka na hindi ito panaginip? Natatawa niyang saad. Kulang pa. I want to confirm that myself. Sabi ni Renzo bago inilapit ang mukha sa kanya at hinalikan siya sa labi. Napakapit siya sa batok ni Renzo nang maramdaman ng kamay nito sa likod ng kanyang ulo. Di nga ako nananaginip. Pilyong sabi ni Renzo na namumula pa ang labi. Pabiro niya naman tong pinalo sa dibdib. Mabilis na lumipas sa mga araw, pinili nilang itago muna ang kanilang relasyon para sa privacy nila. At sa mga lumipas na araw, mas lalo namang lumalala ang pangungulit sa kanya ng mga anak. Gustong-gusto ng mga ito na makita ang kanilang ama. Kaya naman nag-decide siya na mag-set ng dinner kasama si Renzo. At doon niya ipapakilala ang mga anak. Love, are you busy this coming Sunday? Let's dine outside. May papakilala ako sa'yo. Sino ipapakilala mo, love? Tanong ni Renzo. You'll meet them on Sunday. Sagot niya na lang. O sige, I'll clear my schedule. Yun ang naging pag-uusap nila. Ngunit hindi inaasahan ni Megan na mas mapapaaga ang pagkikita ni Renzo at ng mga bata. Kasalukuyan silang nasa malaking covered court ng Soledad. Hinagupit ng malakas na bagyo ang kanilang probinsya at isa ang bayan nila sa lubhang apektado. Naroon ang partido niya para magbigay ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo. Halos mawasak ang kanyang puso nang madatnan niya ang sitwasyon kanina. Maraming bata at matatanda ang natutulog sa malamig na sahig at mga nanginginig sa basa. Kaya agad silang namigay ng banig, pagkain at panangga sa lamig. Abala siya sa pamimigay ng relief goods nang biglang may lumapit na konsehal at bumulong sa kanyang tenga. Megan,
Nariyan si Mayor Pogi. Bumaling siya sa entrance ng court. Nakita niya rin ang kasintahan na basang-basa ng ulan. Nasabi nito sa tawag na pupunta ang partido ng mga ito sa isang paaralan sa bayan kung saan marami ring evacuees. Hindi niya inaasahan na didiretso pala si Renzo sa kanilang lokasyon. Anong ginagawa niya dito? Dapat, doon na lang sila sa ibang barangay. Kaya na natin dito. Balak pa yata mang agaw ng boto ni Gago. Nagpanting ang tenga ni Megan nang marinig niyang sinabing yun ni Miguel. Nakatitig na rin pala ang lalaki kay Renzo. Hindi ko gusto ang dating ng pananalita mo, Mr. Pantaleon. Parang may iba kang agenda sa pagtulong mo. Ang dating sa akin, tumutulong ka lang para makakuha ng boto. Change that mindset. Narito tayo para tumulong. Hindi para gamitin ang sitwasyon sa pansariling interes. Inis niyang sabi, bago tinalikuran si Miguel. Nag-init ang ulo niya dahil sa ugali nito. Akala ata ni Miguel, hindi niya nakita ang pasimple nitong pag-aabot ng pera sa mga tao para bilhin ang kanilang boto. Hindi niya masisisi ang mga taong handang ipagbili ang kanilang boto, dala na matinding pangangailangan. Handa nilang iboto ang isang taong hindi naman karapat-dapat. You seemed not in the mood. Wika ng isang boses sa kanyang likod. Hindi niya napansin na sinundan siya ng kanyang kasintahan noong nagpunta siya sa likod ng maliit na stage para magpahangin. Hey, kamusta ang sitwasyon sa kabila? Pagbubukas niya ng ibang paksa. Marami ring nasalanta doon. Nagabot kami ng tulong. Ibinagsak namin doon ang mga stocks na sanay para sa susunod na kampanya. Nangangalap na rin kami ng donasyon para mas marami pang matulungan. Nakakaawang sitwasyon ng mga kababayan natin. Malungkot na sagot ni Renzo. Bakas sa mata nito ang kagustuhang makatulong. Alam niya kung bakit ganoon na lang ang pag-aalala ni Renzo. Ang lalaki pa rin kasi ang mayor sa lugar nila. Kahit na nasa gitna pa sila ng campaign period. At saka, ilang taon din na naging ama ito ng bayan nila. Kaya nauunawaan niya si Renzo. Don't worry. Malalampasan din natin to. Magtulungan tayo para makatulong sa mga mamamayan ng silidad na makabangon mula sa sakuna. Just don't be sad, okay? Pang-aalo niya rito bago nagbigay ng mabilis na halik sa labi ng lalaki. Mukhang epektibo naman ang ginawa niya dahil ngumiti na si Renzo. Tara na sa labas. Marami pa tayong hindi nabibigyan ng relief goods. Paglabas nila mula sa likod ng stage, hindi inaasahan ni Megan ang tao na sasalubong sa kanya. Mommy! Tili ng kanyang quadruplets na may bitbit na dilata ng sardinas. Sunod na lumingon ng 4 na bata sa katabi niyang lalaki. Biglang nagningning ang mata ng 4 na bata bago malakas na sumigaw. Daddy Mayor! Sigaw ng quadruplets na halos magpalaglag sa kanyang panga. Tumakbo ang mga anak niya papunta sa kanilang gawi at agad dinamba ng yakap si Renzo. Natila na bato sa kinatatayuan nito. Marami ang napapalingon sa kanila, ngunit wala na rin ang kanyang pakialam. Ang atensyon niya ay nasa mga anak niyang mahigpit ng nakayakap sa ama. At kay Renzo, natulala pa rin. At hindi makapaniwala sa nangyayari. Megan, iha, pasensya na. Nagwawala na ang mga anak mo. At gusto nilang pumunta rito para tumulong na rin sa pagbibigay ng relief goods. Hindi ko alam, narito pala si Renzo. Paliwanag ng kanyang ama na kasama ng mga bata. Wala nang nagawa si Megan kundi tumango sa ama. Wala namang may alam na mangyayari yon. Ngayon na nagkita ng mag-aama, inihanda na ni Megan ang sarili sa mahaba-habang paliwanagan. Kasalukuyan silang nasa isang maliit na tent na pinag-iimbakan ng mga relief goods. Yun lamang ang tanging lugar kung saan magkakaroon sila ng privacy at makakapag-usap ng maayos. Megan, can you explain to me why these 4 kids who literally look like me are calling me Daddy Mayor and calling you Mommy? Tanong ng nalilitong si Renzo. Nakaupo ito habang kalong sa magkabilang binti, sina Lila at Red, habang sa kabila naman, sina Blue at Gray. We are calling you Daddy Mayor because you are our daddy.
Inunahan na siya ni Lila sa pagsagot. Love, please. I'm about to lose my mind right now. Mangiyak-iyak na wika ni Renzo. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga. Ito na ang kinatatakutan niya. Pero wala na siya magagawa. Kailangan niyang aminin ang lahat kay Renzo. Love, they are my kids. My precious quadruplets. And you heard Lila. Saglit siyang tumigil at tinitigan ang mukha ni Renzo. Nag-iigting ang panga nito, ngunit ang mga mata, punong-puno ng luha. Saglit siyang pumikit para itago ang nangingilid niya ring mga luha sa mata. Renzo, they are yours. Mga anak mo sila. Anak natin sila. Nahigit ni Megan ang kanyang paghinga nang mahigpit na niyakap ni Renzo ang mga bata. Patuloy na lumalandas ang luha sa mga mata nito. Ngunit may ngiti sa labi. They are mine? Oh God, they are mine. Mga anak ko. Mommy, bakit umiiyak si Daddy Mayor? Nataranta si Megan nang nagsimula na rin humikbis si Lila na sinundan din ng 3 pang kapatid. Daddy Mayor, don't cry na. Iiyak din kami, Daddy. Palahaw ng mga bata. Mabilis siyang lumapit sa mag-aama na nag-iiyakan. Hindi niya alam sino bang unang aaluin. Ang kasintahan ba niya o ang quadruplets? Sa huli, pinili niyang kunin si Lila na mas malakas ang iyak sa magkakapatid. Stop crying na, baby, oh. Look, hindi na umiiyak si daddy niyo, oh. Itinuro niya si Renzo na nagpupunas na ng luha. Daddy's not crying na, princess. Tahan na. Salo sa kanya ni Renzo at tumahan naman ang mga ito. Daddy, huwag ka na po mag-cry ha. Ikaw din po, Mami, kasi kapag nag-cry po kayo, sumasakit heart ko. Tapos naiiyak din po ako. Nakalabing wika ni Lila. Oo nga po, wag na tayo mag-cry. Red na po eyes natin o para tayong vampires. Natawa ang lahat nang sabihin niyo ni Gray. Naging magaan na ang atmosphere sa loob ng tent. Kahit papano, gumaan ang dibdib ni Megan. Kasalukuyan silang nag-uusap ni Renzo sa sulok. Renzo, I'm sorry for hiding them from... Naputo lang sasabihin niya nang bigla siyang yakapin ni Renzo. Ako dapat ang humingi ng tawad sa iyo, Megan. I'm sorry because you raised our kids alone. Patawarin mo ako. Bulong ni Renzo habang yakap siya. Umangat ang kanyang kamay para marahang tapikin ang likod ng kasintahan. Hindi mo alam na may anak tayo, Renzo. It's my fault. Why I met them too late. Kumala siya sa pagkakayakap kay Renzo at tinitigan siya ng diretso sa mata. To be honest, nung nakita kita natakot akong aminin sa iyo ang totoo eh. Baka kasi hindi mo ako paniwalaan. Isipin mo, isang beses na may nangyari sa atin tapos nagbunga agad ng 4. Kaya pinangunahan ako ng kaba. Pero may plano ka namang ipakilala sila sa akin, di ba? Yes. Remember that dinner we set for this Sunday? Sila ang ipapakilala ko sa'yo. Hindi ko lang lubos na akalain na mas mapapaaga pa pala yung pagkikita nyo. Sagot niya at napayuko. I love you, Megan. Mahal na kita nung tayong 2 pa lang. Pero mas minahal kita ngayong alam ko may mga anak na tayo. Natuwa si Megan sa narinig. Akala niya magbabago ang pagtingin ni Renzo sa kanya. Pero mas lalo lang pala ito naging malalim. I love you too, Renzo. And thank you. Thank you so much for accepting them. Mahal na mahal ko kayo. Daig ko pang nanalo sa pagka-mayor eh. Halakhak ni Renzo. Natatawa siyang kinurot ang braso ng kasintahan. Manda ka, baka matalo kita. Mayor Renzo Martinez. Ayos lang. Handa ako matalo laban sa'yo, Mrs. Martinez. Saad ni Renzo sabay kindat. Mrs. Martinez ka dyan? Namumula niyang sabi. Why? Ayaw mo ba? Cuevas is a good surname, but Martinez seems perfect for your name. Kinilig naman siya dahil doon.
Renzo didn't really fail to amuse her and make her heart thump like crazy. Mababaliw siya sa labis na saya. Tama ka. Bagay nga sa akin ng Martinez. Kailan mo balak palitan? Mukhang hindi inaasahan ni Renzo ang kanyang tugon at agad na mula ang tenga maging ang buong liig nito. One of these days, gagawin kita Mrs. Martinez, love. But now, let's enjoy this moment with our kids. Gusto ko mas makilala sila. They're adorable, especially my little girl, Lila. Nagpakilala na ang 4 na bata sa kanilang daddy kanina. Biniro pa nga siya ni Renzo kung sa Crayola ba pinaglihi ang quadruplets. Dahil sa mga pangalan ng mga ito, puro mga kulay. Let's go outside. Excited na mga batang tumulong sa labas. Manang-mana sila sa'yo. They're very active in serving and helping people. Nakangiti niyang saad kay Renzo. Mana lang silang dalawa sa atin, love. Malambing na sagot ni Renzo sa kanya. Agad silang bumalik sa covered court. Hindi na nagtaka si Megan nang agad dumapo ang mga mata ng mga tao sa kanilang 6. Nagpaalam siya kay Renzo na pupuntahan muna niya ang lamesa kung saan nakapwesto ang kasamahan niya sa partido. Sumama naman sa kanya sina Red at Gray. Samantala sina Blue at Lila piniling manatili sa tabi ni Renzo. Ma'am Megan, grabe naman yung pasabog nyo kanina. Para kaming nanonood ng telenovela. Saad ng isang konsehal. Ma'am, anak niyo ni Mayor Renzo? Kita ni Megan kung paano magsikuhan ang mga kasama nilang konsehal. Habang sa isang gilid, tahimik lang siyang pinapanood ni Miguel. Oo, anak namin. Wala nang saysay, para magsinungaling siya. Sa lakas ba naman ang sigaw ng quadruplets kanina, tiyak narinig ng lahat ang tawag nila ng Daddy Mayor kay Renzo. Di may tatanggi ma'am, kamukhang kamukha sila ni Mayor. Namamanghang anang isa, habang matamang pinagmamasdan ang mukha ng kanyang mga anak. Mabilis na lumipas ang araw. Matapos ang malakas na bagyo, tuloy ang kampanya ng partido ni Megan at Renzo. Tuwang-tuwa ang mga bata dahil nakakasama sila sa pangangampanya. Minsan kasama siya, minsan naman kay Renzo. Nang malaman ng mga tao na may anak sila ni Renzo, mas lalong tumindi ang panunukso ng mga ito sa kanilang dalawa. At napansin din niya ang pag-iwas ni Miguel sa kanya. Nang dumating ang araw ng halalan, hindi na nagtaka si Megan na dikit ang nakuhang boto nila sa pagka-mayor. Lumamang lang si Renzo ng 30 votes, pero masaya pa rin siya. Mas panatag siya dahil sa kanilang dalawa si Renzo ang nanalo. Mas gamay na nito ang politika kumpara sa kanya. Hindi naman kailangan nasa posisyon ng pagtulong sa kapwa. I can still serve the people without any titles. Kung nasa puso mo na talaga yung pagbibigay ng serbisyo sa mga tao, bukas palad kang tutulong. Yun ang sinabi niya kay Renzo nang magkausap silang dalawa matapos ang botohan. Tuwang-tuwa si Renzo at proud na proud sa kanya nang sinabi niyang tutulong pa rin siya sa pagpapanatili ng kaayusan sa bayan ng Soledad. Congratulations for winning the election, iho. Tunay ngang mahal na mahal ka ng taga-Soledad. Wika ng kanyang ama kay Renzo. Nasa mansyon ng kasintahan dahil inimbitahan ito ng kanyang ama para sa dinner. Malugod naman yung pinaunlakan ni Renzo. Maraming salamat, Mr. Cuevas. Kung sakali namang manalo si Megan, sigurado naman akong susuportahan ko rin siya. At nasa magandang kabay ang ating bayan. Your daughter has a good leadership. Naku, tama ka iho. Pero ayos na rin naman. Hindi naging mayor ang anak ko. Pero nagkaroon naman siya ng kasintahang mayor. Halakhak ni Don Julio. Na tinawanan din naman ni Renzo. Di naman kayo nagkakamali, sir. Drop the formalities, iho. Kasintahan ka ng anak ko at tatay ka ng mga apo ko. Pwede mo akong tawagin Papa. Thank you po, Papa. Sagot ni Renzo. Natutuwa si Megan sa magaan na pagtanggap ng kanyang ama kay Renzo. Well, hindi na siya magtataka. Ang kanyang ama nga ang dahilan kung bakit sila muling nagkita. Araw noon ng Lunes, nakabihis siya ng formal dahil gaganapin sa araw na yun ang oath-taking
ng mga bagong uupo sa pwesto. You look gorgeous, love. Dalawang braso ang pumulupot sa kanyang bewang habang nagsusuot siya ng kwintas. Let me do it for you. Inagaw ni Renzo ang kwintas at siya na ang nagsuot nito sa kanya. Nanindig pa ang kanyang balahibo nang patakan siya nito na magaang halik sa batok pababa sa kanyang collarbone. Renzo, stop. Baka pumasok ang mga bata. Saway niya sa kasintahan. Muntik na siyang mapaungol nang bumaba ang halik ni Renzo sa kanyang naka-expose na balat malapit sa kanyang dibdib. Ang ganda mo. Paos na wika ni Renzo na ngayon maayos nang nakatayo sa kanyang harap. Natatawa niyang inayos ang kwelyo ng suot nitong barong Tagalog. At ang gwapo mo rin. Balik niyang papuri sa kasintahan. Mabilis na pinatakan ni Renzo ng halik ang kanyang labi. Tara na, baka naiinip na ang mga tao sa plaza. Nang makarating sila doon, marami ng tao ang naroroon at nag-aabang ng panunumpa ng mga bagong opisyal ng bayan. Agad siyang iginiya sa kataasang entablado at pinaupo sa upuan katabi ni Renzo. Ang 4 na batay nasa ibaba, nakaupo sa may bandang unahan kasama ang kanilang lolo Julio. Iginala niya ang kanyang mata sa paligid at may napansin siyang kakaiba sa malayong tumpok ng tao. Mabilis na dumapo ang kaba sa kanyang dibdib nang makasalubong ng mata niya ang pares ng itim na mga mata na pagmamay-ari ng isang lalaki. Nakasuot ito ng face mask at sombrero. Agad niyang iniwas ang tingin sa lalaki. Ngunit, nanatili ang hindi maipaliwanag na kaba sa kanyang dibdib. You're pale. Ayos ka lang ba, love? Puna sa kanya ng katabing si Renzo. Yes, I'm okay. Medyo mainit lang. Don't worry about me. Mukhang naniwala naman si Renzo dahil pinaypayan siya nito. Ilang sandali pa, nagsimula na ang panunumpa ng mga opisyal. Sumunod na si Renzo. Hindi malaman ni Megan pero mas tumindi ang kaba niya nang tumayo ang lalaki. Papunta na ito sa gitna ng entablado nang bigla siyang makarinig ng malakas na putok ng baril. Kasunod, ang pagbagsak ni Renzo sa lapag. Oh my God, Renzo! Sigaw niya nang makitang duguan ng kasintahan. Agad nagkagulo ang mga tao. Marami ang sumisigaw at nagtatakbuhan. Pero ang buong atensyon niya nasa kasintahan. Protect my daughter and Mayor Martinez. The others scan the area and find the shooter. Rinig niyang utos ng kanyang ama sa mga bodyguards na kasama nila. Agad silang pinalibutan ng mga nakaunipormeng tauhan. Papa, ang mga anak ko, ayos lang ba sila? Taranta niyang tanong sa ama nang maalala ang mga bata. Ligtas sila, iha. Naroon na sila sa kotse kasama ang mga bantay. Kailangan nating dalhin si Renzo sa ospital. Halika na! At napakabilis ng mga nangyari. Napansin na lang ni Megan ang sarili niyang nakaupo sa tabi ng hospital bed. Laking pasasalamat niya sa Panginoon dahil sa balikat lang tinamaan ng kanyang kasintahan. Kaya hindi gaanong naging malubha ang lagay nito. Wala lamang malay ang lalaki dahil sa itinurok na anesthesia dito. Napag-alaman niya na nahuli na rin na may pakana ng pamamaril. Hindi pa nga siya makapaniwala nang malaman na si Miguel yon. Nakitaan ito ng baril at tumugma ang bala nun sa basyo ng bala na nakuha sa balikat ni Renzo. Iha, may gustong kumausap sa'yo. Bumaling ang atensyon niya sa pintuan nang marinig ang tinig ng kanyang ama. Sa likuran, naroon si Governor Pantaleon, ang ama ni Miguel. I'm sorry for what my son did, iha. Hindi ko akalain na magagawa niya ang bagay na yon. Ako na ang humihingi ng kapatawaran sa nangyari. Akmang luluhod na ang matandang gobernador. Mabuti na at agad niya itong napigilan. Narinig ko na hindi niyo kinukonsinti ang kamalian ng anak niyo. Ayos na ho sa akin na malaman yon. Aniya sa matanda. I will not tolerate my son's wrong action. Ipinaliwanag niya na ginawa niya yon. Dahil pakiramdam niya inagaw ka ni Renzo sa kanya. He became obsessed with you. Kaya niya binaril si Renzo. Hindi na siya nagulat sa narinig. Alam niya na may nararamdaman si Miguel para sa kanya. Ngunit hindi niya lubos sa kalain. Nadadating sa punto na handa itong pumatay sa labis na pagkagusto sa kanya. Hindi ako kailanman naging kanya, Governor. I am Renzo's. Sa kanya lamang ako. Tapat niyang wika sa gobernador.
Alam ko yun, Iha, kaya nga ako humihingi ng kapatawaran sa nagawa ng anak ko sa pamilya mo. Wala ho kayong kasalanan. Gusto ko lang humalaman nyo na itutuloy namin ang pagsasampa ng kaso. Nauunawaan ko ang desisyon nyo. Narito lang talaga ako para humingi ng tawad. Ihingi mo na rin ako ng tawad kay Renzo sa oras na magising siya. Mauna na ako, Iha. Nagpaalam na ang matanda at muling bumalik si Megan sa loob ng silid ni Renzo. Nabigla pa siya na makitang gising na ito. Bakit di mo ako hinintay na pumasok para natulungan kitang bumangon? Paano kung bumukay ang tahi mo sa balikat? May masakit ba sa'yo? Ayos ka na ba? Nag-aalala niyang tanong kay Renzo na nakaupo na sa hospital bed. Sorry, love. Did I make you worry? Oo. Gago ka. Akala ko mamamatay ka na. Kung nangyari yun, paano ang pangako mong gagawin mo ako, Mrs. Martinez, ha? Sira ulo ka. Pinakaba mo ako. Hindi na napigilan ni Megan ang pag-iyak niya. Tana, hindi na yun mauulit. Aba, dapat lang, no? Matalim niyang sagot bago malambing na niyakap ang kasintahan hanggang sa parehas na sila nakahiga sa kama. Nag-iingat pa siya na wag masanggi ang sugat nito. Natakot lang talaga ako kanina. Lalo na nung nakita kitang duguan at walang malay. Ang daming pumasok sa isip ko. Paano kung malala ang naging tama mo? Paano kung di ka nakaligtas? Anong sasabihin ko sa mga bata? Paano na ako? Ang ulo niya nakaunan sa dibdib ni Renzo habang marahang sinusuklay ang kanyang buhok. Buhay ako, Megan. Wala ka nang dapat ikatakot. Hindi ko kayo iiwan ng mga bata. Promise me, this is the last time. You will scare me like this. Opo, I promise po. Tahimik niyang pinapakiramdaman ang pagtaas-baba ng dibdib ni Renzo. Unti-unti na siyang dinadapuan ng antok nang biglang may malamig na bagay siyang naramdaman sa kanyang daliri. Renzo, Aring, are you proposing to me? Nag-angat siya ng ulo nang tuluyan siyang takasan ng antok. Ang mga mata ni Renzo nakaabang sa kanya. Love, I know, this isn't your ideal wedding proposal. But I can't let this day pass without asking you to be my wife. Will you marry me? Please marry me. Malambing na saad ni Renzo habang marahang tinutuyo ang gilid ng kanyang mata. Kanina mo pa ako pinapaiyak. Itinago niya ang kanyang muka sa malapad na dibdib ni Renzo, pero agad din siyang tumunghay. Of course, I will marry you. Yes, you're right. Di man ito ang ideal proposal ko. Ikaw naman ang ideal man na pakakasalan ko. I love you so much, Renzo. I love you more, Megan. Muling naghinang ang kanilang mga labi. Ilang saglit pa bumukas na ang pinto ng kwarto at pumasok ang kanilang mga anak. Let's continue this once I'm healed. Natawa siya sa ibinulong ni Renzo. Mommy, Daddy, are you both okay? Bumangon siya sa kama at hinarap ang nagtatanong na si Lila. We're fine, anak. Mabilis na lumapit ang quadruplet sa kanilang ama at kinamusta. Napuno ng kwentuhan at tawanan ng buong silid. Natuwa pa ang mga anak niya at maging ang kanyang ama nang ibalita ni Megan ang wedding proposal ni Renzo. Dahil doon, nagkaroon sila ng maliit na selebrasyon. Habang pinagmamasdan ni Megan sina Renzo at kanilang mga anak, bumabalik sa kanya ang alaala ng nakaraan. Ilang taon siyang nabuhay sa lungkot at takot dahil hindi niya alam kung sino ba ang tatay ng mga anak niya. At nang muli niya nakita si Renzo, nalunod naman siya ng takot na baka hindi matanggap ng lalaki ang mga anak nila. Ngunit sa huli, natutunan niya ang pinakamahalagang aral sa buhay. Yun ay ang pagharap sa takot. Ang mga oras na nasayang, pupunan nila ng pagmamahal. Sa tabi ni Renzo at ng kanilang mga anak, nahanap niya ang tahanan at hindi niya ipagpapalit sa kahit ano paman. At sa huli, natupad niya na ang pangarap na isang buo at masayang pamilya. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Lita Alfaro, Remigio Cazareno,
Marilyn San Jose, Armani Adjani, Imelda Forteza, Anita Pineda, Jennifer Acoltad, Mila Flores, Venia Managan, Crisanta de la Cruz, Zenaida Porter, Merlina Apaarta, Ezekiel Guevara, Josefina Rubio, at Elizabeth Bangibang. Maraming salamat po.